Wala nang nagawa ang 14 anyos na si Javier nang itulak siya sa putikan ng mga kaklase niya. Humapit ang putik sa puti niyang polo. Hindi pa ron natapos ang pag-atake sa kanya dahil hinawakan ng isa sa 3 kaklase niya ang likod ng ulo niya at itinulak yun sa putik. Nang umangat ang mukha ni Javier, ay nagtawanan ang 3 niyang kaklase dahil sa itsura niya. Parang awa niyo na! Tama na! Tigilan niyo na ako! Tama na! Ngunit imbis na maawa sa kanya ang 3, ay nagtawanan pa ang mga yun ng mas malakas, hanggang isang boses ng lalaki ang nagpahinto sa tawanan ng 3. Hoy! Ano yan, ha? Napalingon silang lahat sa nagsalita. Nakita nila si Elijah na isa sa mga kaklase nila. May nakataling pulang panyo sa noo nito at ang buhok nito ay nakataas na akala mo ay isa itong karakter sa anime. Matangkad ito na may payat na pangangatawan. Pinaalis ng isa sa 3 lalaki si Elijah at anito ay wala itong pakialam doon. Ngunit imbis na umalis, ay lumapit pa si Elijah kina Javier na parang wala itong naramdaman na takot. Huminto ito sa harap ng 3 at tiningnan ang mga yon mula ulo hanggang paa. Wala akong pakialam. 3 laban sa isa? Mga duwag pala kayo eh. Nagkatinginan ang 3 habang si Elijah ay nilapitan si Javier at inabot ang isang kamay kay Javier. Tumayo ka dyan. Inabot ni Javier ang kamay ni Elijah. Nag-alangan pa siya nung una dahil puro putik ang mga kamay niya. Hinila siya ni Elijah patayo. Nang makatayo siya, ay nagulat siya nang biglang itinulak ni Elijah ang isa sa mga 3 lalaki. Ano, ha? Ako ang kalabanin nyo. At huwag yung mga hindi kayo kayang labanan. Palibasa ang kaya nyo lang ay yung sa tingin nyo ay mahihina. Ipakita nyo sa akin ang tapang yung 3. Tumiim ang bagang ng 3 at sinubukang suntukin si Elijah, pero mabilis itong nakailag. Sinuntok ni Elijah ang isa sa muka at napasigaw yun sa sakit. Ang isa ay itinulak nito at napaupo yun sa putikan. Nagpulasan ang 3 paalis na halatang takot na takot kay Elijah. Hoy! Bumalik kayo rito! Hindi pa ako tapos sa inyo! Mga duwag! Kala nyo, ha? Uy, ano ka ba? Huwag mo na silang pabalikin. Buti nga't umalis na sila eh. Wala akong pakialam kahit bumalik sila. Kahit 3 o mas marami pa sila, hindi ko sila uurungan. Hindi sila uubra sa akin. Maraming salamat pala, ah. Kung hindi ka dumating, baka kung ano nang nangyari sa akin. Bago ka rito, di ba? Ikaw yung transfer sa section natin? Oo, ako nga yun. Hindi na ako nagtataka. Ganyan talaga dito. Kapag bago ka, ibubuli ka nila. Umiiwas naman ako sa kanila eh, pero ayaw pa rin nila akong tigilan. Hindi mo kailangan umiwas sa mga lokong yun. Sumama ka nalang palagi sa akin. Otang mga yun sa akin eh. Nagulat si Javier sa sinabi ni Elijah. Hindi siya makapaniwala na merong isang tao na tutulong sa kanya kahit hindi naman niya kilala. Hindi niya na napigilan ang mapaiyak dahil sa labis na kasiyahan. Salamat ah. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Uy, ano ka ba? Huwag kang umiyak dyan. Mamaya may makakita pa sa atin tapos isipin na ako nagpaiyak sa'yo eh. Napangiti si Javier sa biro ni Elijah at naramdaman niyang hindi siya nag-iisa ng sandaling yon. Oo nga pala. Ano nga palang pangalan mo? Nakalimutan ko na kasi nung nagpakilala ka nung nakaraang linggo eh. Javier. Ako si Javier. Ako naman si Elijah. Inilahad ni Elijah ang kamay nito na agad na tinanggap ni Javier. Sinamaan ni Elijah si Javier na magtungo sa banyo upang makapaglinis. Naghintay ito sa labas at kahit matagal siya sa loob ng banyo, ay naroon pa rin si Elijah nang lumabas siya. Alam niyang sa araw na yon, hindi lang siya nakahanap
ng tagapagtanggol, kundi ng isang tunay na kaibigan. Simula noon ay nagsimula na ang pagiging matalik na magkaibigan ni Javier at Elijah. Para na silang magkapatid na hindi na mapaghihiwalay. Laging magkasama sa bawat pagkakataon, lalo na kapag nasa loob sila ng paaralan. Si Elijah ang palaging tagapagtanggol ni Javier laban sa mga bully sa kanilang eskwelahan, habang si Javier naman ang tahimik na sumusuporta sa likod ng bawat ginagawa ni Elijah. Kapag break time, madalas silang nakaupo sa lilim ng malaking puno sa likod ng paaralan. Nagtatawanan at nagkwekwentuhan sila tungkol sa mga pangarap nila sa hinaharap. Si Javier, bagamat tahimik at mahiyain, ay palaging handang makinig kay Elijah na puno ng ideya at plano para sa buhay nito. Minsan pa nga, nagpapalitan sila ng baon o hindi kaya ay nagsasalo sila sa pagkain ng isa't isa. Tuwing uwian, sabay silang naglalakad pauwi dahil sa iisang baryo lang naman sila nakatira. Madalas din silang magtulungan sa mga assignments. Naging paborito nila ang araw ng Sabado at Linggo. Bukod sa wala silang pasok sa school sa mga araw na yon, ay nagagawa rin nilang magpunta sa ilog, malapit sa kanilang baryo. Si Elijah ang laging nangunguna sa mga pakulo, gaya ng paggawa ng tirador mula sa kahoy at paghuli ng mga isda gamit ang mga kamay nila. Sa kabila ng pagiging tahimik ni Javier, natutunan niyang makisabay sa mga kalokohan ni Elijah. Ngunit higit sa lahat, ramdam ni Javier ang proteksyon na ibinibigay ni Elijah sa kanya. Sa eskwelahan, sa baryo, o kahit saan pa sila magpunta. Laging nakatitiyak si Javier na hindi siya pababayaan ng kanyang matalik na kaibigan. Dahil palagi silang magkasama, ay nagkaroon sila ng mas malalim na koneksyon. Si Elijah ang nagsilbing tagapagtanggol ni Javier, samantalang si Javier naman ang naging tahimik ngunit matatag na sandalan ni Elijah sa mga pagkakataong hindi ito naiintindihan ng karamihan. Sa murang edad nila, natutunan na nila ang halaga ng pagkakaibigan at ang totoo nitong kahulugan. Isang umaga ng Linggo, nagtungo sina Javier at Elijah sa ilog gaya ng nakasanayan nila sa tuwing wala silang pasok sa paaralan. Tumakbo agad si Elijah papunta sa ilog at tumalon sa tubig. Si Javier naman ay marahang lumusong sa tubig at sumisid sa medyo malalim na bahagi. Matapos ang ilang minuto ng paglangoy, umupo sila sa gilid ng ilog habang nakasawsaw ang mga paa nila sa tubig. Si Elijah ay kumuha ng isang maliit na bato at inihagis yon sa ilog. Javier, dahil kaibigan na kita, meron akong aaminin sa'yo. Ano yun? Parang bigla naman akong kinabahan. Huwag kang kabahan. Sigurado ako na matutuwa ka sa sasabihin ko sa'yo. Alam mo ba, ang pamilya namin, kilala kami dito sa lugar na to. May dahilan kung bakit wala kang makikitang aswa sa baryo natin. Ha? Bakit? Alam mo kasi ang totoo niyan, lahi kami ng mga manunugis. Siguro naman alam mo kung ano ang ibig sabihin ng manunugis. Oo, alam ko. Hindi na makatingin si Javier kay Elijah. Itinuon niya ang tingin sa tubig. Kaya kung napapansin mo, ang tahimik dito sa atin. Walang kwento na may tao na nawawala sa gabi o kaya pinapatay ng aswang. Takot tira sa lugar na ito kasi nandito ang pamilya namin. Sakala mo ba? Sinasanay na ako ni tatay sa edad ko to. Dapat marunong na ako makipaglaban sa mga aswang. Makiramdam ng presensya nila. At syempre, pumatay. Minsan, pumupunta kami sa ibang baryo na may mga aswang. Kumbaga pinapractice na ako ni tatay kasi darating ang araw na magiging ganap na akong manunugis. Hindi pa rin umiimik si Javier.
naramdaman niyang mas lumamig ang tubig sa paa niya. Ang totoo, kaya kong ipagtanggol ka, hindi lang sa mga bully. Kaya kong ipagtanggol ka kahit sa mga aswang. Swerte mo talaga na ako naging kaibigan mo. Oh, sandali lang. Bakit naman ang tahimik mo? Wala. Nagulat lang ako sa sinabi mo. Hindi ko inaasahan na may kaibigan ako na magiging mahusay na manunugis pagdating ng araw. Sana nga maging mahusay na manunugis din ako, gaya ng tatay ko. Nakakahiya kasi yun kung hindi. Kasi ako lang ang nag-iisang anak na lalaki niya. Ako talaga ang magmamana ng ginagawa ng tatay ko eh. Walang naging sagot si Javier. Tumingin siya sa langit at pilit na inalis ang bigat sa dibdib. Tahimik ang paligid, pero sa loob niya, nagngangalit ang kaba at takot. Alam niyang hindi na magiging pareho ang tingin niya kay Elijah pagkatapos ng araw na yon. Simula nang malaman ni Javier na si Elijah ay nasa isang pamilya ng mga manunugis, ay nagkaroon na siya ng takot para sa kanyang pamilya at sa sarili. Sa tuwing kasama niya si Elijah, ay hindi niya ipinapahalata rito ang takot niya sa kanya. Natatakot si Javier dahil ang pamilya niya ay mga aswang na nagtungo sa baryo na yon upang magtago. Sa tuwing nais mambiktima ng mga magulang niya, ay sa ibang baryo nagtutungo ang mga yon upang hindi sila mapaghinalaan sa lugar na yon. Bagamat hindi pa ganap na aswang si Javier, ay alam niya sa kanyang puso ang magiging kinabukasan niya. Ang dugo ng aswang ay dumadaloy sa kanyang mga ugat at hindi magtatagal. Darating ang araw na magiging ganap na siyang aswang at magugutom siya sa bagay na pilit niyang iniiwasan: ang laman at dugo ng tao. Sa tuwing kasama niya si Elijah, ay palaging naroon ang takot niya na baka malaman yun kung ano talaga siya. Nalungkot si Javier dahil alam niyang ang isang tulad niya ay hindi kailanman maaaring maging kaibigan ng isang tulad ni Elijah na isang manunugis. Ganun pa man, pinilit niya na maging masaya sa pagkakaibigan nila ni Elijah habang hindi pa nito nalalaman na kagaya siya ng mga nilalang na kalaban ng pamilya nito. Isang hapon, naglalakad sina Javier at Elijah pauwi mula sa eskwelahan. Tahimik lang si Javier habang nakikinig sa kwento ni Elijah tungkol sa mga karanasan nito sa pagsama nito sa tatay nito sa pagtugis sa mga aswang. Hanggang may sinabi si Elijah na labis niyang ikinatakot. Javier, alam mo ba, nalaman ng tatay ko na may pamilya ng aswang na nakatira dito sa baryo natin. Ha? Talaga? Kilala niyo ba kung sino yung pamilya na yon? Hindi pa nga eh. Nahihirapan si tatay na tukuyin kung sino sila. Magaling daw magtago. Baka sa ibang lugar daw ng bibiktima, kaya walang nauulat na pag-atake ng aswang sa baryo natin. Pero sigurado raw na nandito sila. Bumilis ang tibok ng puso ni Javier. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Paano nalaman ng tatay mo ang bagay na yan? May kaibigan kasi siyang bumisita ng isang araw sa bahay. Galing siya sa lugar kung saan dating nakatira ang pamilya na yon. At alam niya na dito sa atin nagtatago ang mga aswang na yon. Halos hindi na naintindihan ni Javier ang mga sunod na sinabi ni Elijah. Nasa isip niya ang pamilya niya, ang mga magulang niyang gabi-gabing umaalis para maghanap ng biktima sa malalayong baryo. Alam niyang maingat ang mga yon, pero dahil alam na ni na Elijah na may aswang sa baryo nila, ay hindi malabo na mabisto na ang tinatagong sikreto ng kanyang pamilya. Kaya mag-ingat ka rin, Javier, ha? Hindi natin alam kung sino ang aswang at kung kailan sila pwedeng umatake. Salamat sa paalala mo, Elijah. Hayaan mo, mag-iingat ako. Maiba ako. Alam mo, nasa isip ko, ang tagal na natin magkaibigan, pero hindi ko pa alam kung nasa ng bahay nyo. Ano kaya kung pumunta tayo ngayon sa inyo? Gusto ko rin makilala ang pamilya mo eh.
Ano kasi, laging abala mga magulang ko eh. Madalas, wala sila sa bahay dahil sa trabaho. Siguro sa susunod na lang, kapag nasa bahay na sila, sasabihan kita kapag nandun sila. O sige, ikaw ang bahala. Pero sana balang araw, makilala ko rin sila. Saka para personal ko rin silang mapaalalahanan tungkol sa mga aswang na nandito sa baryo natin. Huwag kang mag-alala, ako na lang ang magsasabi sa kanila nun. Pinilit ni Javier na gawing normal ang kilos at pagsasalita niya kahit na sa loob niya ay takot na takot siya para sa kanila ng kanyang pamilya. Alam niya na bilang na ang mga araw nila sa lugar na yon at hindi magtatagal ay kailangan na niyang putulin ang magandang samahan nila ni Elijah bilang magkaibigan. Pagka-uwi ni Javier sa bahay nila ay agad niyang sinabi sa mga magulang ang nalaman niya mula kay Elijah, na nalaman ng pamilya nito na may aswang na naninirahan sa baryo na yon. Ipinaalam din niya na pamilya ng manunugis sina Elijah. Hindi niya naitago sa harap ng mga magulang niya ang panginginig ng kanyang boses habang sinasabi ang bagay na yon. Ngunit imbis na matakot ang mga magulang ni Javier, ay ipinagkibit balikat na lang ng mga ito ang sinabi niya. Sinabi ng tatay niya na malabong malaman ni na Elijah na sila ang pamilya ng aswang na hinahanap ng mga ito dahil maingat ang mga magulang niya. Wala raw siyang dapat na ipag-alala at ikatakot. Bagamat tila sigurado ang tatay niya na walang masamang mangyayari sa kanila, ay hindi pa rin nawala ang takot ni Javier. Alam niya na kahit na gaano sila kaingat ay hindi kailanman mawawala ang posibilidad na matuklasan ni na Elijah na mga aswang sila. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan ng kanyang mahimbing na pagtulog si Javier, ay bigla na lamang niyang naramdaman na uminit ang paligid. Maya-maya pa ay may yumugyog sa balikat niya at nang ibukas niya ang kanyang mga mata ay bumungad sa kanya ang muka ng tatay niya. Bumangon si Javier at napaubo siya nang makalanghap ng usok. Napagtanto niya na nasusunog ang bahay nila. Tatay! Tatay, ano po nangyayari? Sinabi ng tatay ni Javier na kailangan niyang tumakas. Anito, may mga manunugi sa labas ng bahay nila at ang mga yon ang nagsunog sa kanilang bahay. Naguluhan si Javier. Ang tono ng boses ng kanyang ama ay puno ng takot. Bumilis ang tibok ng puso ni Javier. Hinila siya ng kanyang ama papunta sa bintana at binuksan yun. Binuhat siya nito at inilabas mula sa bintana. Inutusan siya ng tatay niya na tumakbo papunta sa kagubatan at huwag na itong babalik. Pero, paano po kayo ni nanay? Bakit hindi na lang po kayo sumama sa akin? Tumingin sa kanya ng diretso ang tatay niya at sinabi nito na kailangan harapin ito at ng nanay ni Javier ang mga manunugis upang makalayo si Javier. Naguguluhan si Javier. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang palasong tumatama sa kanyang dibdib. Pilit niyang inabot ang kamay ng kanyang ama, ngunit marahan siyang itinulak nito palayo at sinabi nito na umalis na siya. Nagpumilit siya na hindi siya aalis, pero pagalit siya nitong sinigawan at nangako ito na susunod ito sa kanya at ang nanay ni Javier. Sa gitna ng kaba at takot ay napilitan si Javier na tumakbo papunta sa kagubatan na ang daan ay naroon mismo sa likod ng kanilang bahay. Ngunit hindi niya nagawang lumayo ng tuluyan. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno at pinanood ang kanilang bahay na nilalamon ng apoy. Hanggang sa nakita niya sina Elijah at ang tatay nito na may kasamang dalawang lalaki. Ang bawat isa ay may hawak na itak. Naroon ang mga yun sa gilid ng kanilang bahay. Napagtanto ni Javier na nalaman na ni Elijah na ang pamilya niya ang aswang sa baryo na yun. Mula sa nasusunog nilang bahay ay lumabas ang mga magulang ni Javier na nasaan yung aswang na. Tumalon ang kanyang ina papunta kay Elijah, ngunit
Mabilis itong sinalubong ng itak ng ama ni Elijah. Bumagsak ang katawan ng kanyang ina sa lupa. Naituptop ni Javier ang kamay sa bibig upang pigilan ang pagsigaw. Sinugod naman ng kanyang ama ang grupo. Direkta itong tumungo kay Elijah, ngunit sa isang mabilis na galaw, sinalubong ito ni Elijah ng itak sa dibdib. Pakiramdam ni Javier ay huminto ang oras habang pinapanood niya ang pagbagsak ng katawan ng kanyang ama sa lupa. Tahimik na nakatayo si Elijah. Hawak pa rin ang itak na puno ng dugo. Lumapit si Elijah sa tatay ni Javier at ginilitan yun sa leeg at agad nitong isinunod ang nanay ni Javier. Hindi makapaniwala si Javier na sa kamay pa mismo ni Elijah magwawakas ang buhay ng kanyang mga magulang. Nanginig ang buong katawan niya habang ang luha sa mga mata niya ay walang patid na umagos. Marahang umatras mula sa kanyang taguan si Javier at siniguro niyang hindi siya makakagawa ng anumang ingay. Nang makalayo siya ng sapat ay sinimulan na niyang tumakbo. Naisip niya na hindi na siya maaaring magtagal doon dahil panigurado na sasapitin din niya ang sinapit ng kanyang mga magulang. Tinahak ni Javier ang daan papunta sa kagubatan habang umiiyak. Habang tumatakbo, unti-unting napalitan ng puot ang kanyang kalungkutan. Ang mga alaala ng masayang araw nila ni Elijah, ang mga tawanan, ang pagkakaibigan at ang mga pangarap nila noon ay binura niya sa kanyang isipan at pinalitan yun ng tagpo kung saan pinatay ni Elijah ang kanyang mga magulang. Nang makapasok sa gubat, ay mas binilisan pa ni Javier ang pagtakbo. Hindi niya na nararamdaman ang pagbaon ng mga matutulis na bato sa paa niyang walang sapin. Ang buo niyang pagkatao ay mabilis na nilamon ng puot. Huminto siya nang marating niya ang isang malalim na bahagi ng kagubatan. Nang hihinang napaluhod si Javier sa lupa, itinuon niya ang kanyang mga kamay habang nakayuko ang kanyang ulo. Ang mga luha niya ay patuloy na bumagsak. Maya-maya ay tumingala siya at malakas niyang isinigaw ang pangalan ni Elijah. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ah! Isinusumpa ko, Elijah! Babalikan kita! Magiganti ako sa mga ginawa mo sa magulang ko! Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita, Elijah! Papatayin kita! Nang gabing yun, nangako si Javier sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya napaparamdam kay Elijah ang parehong sakit na naramdaman niya. Umaga na nang makalabas ng kagubatan si Javier. Sa kabila ng pagod ay nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa kalsada. Napansin niya ang isang truck na nakahinto sa gilid ng daan. May laman yun na mga malalaking basket na mga gulay at ang driver ay nasa hindi kalayuan. Nakatalikod yun at umiihi sa damuhan. Walang pagdadalawang isip na sumakay si Javier sa likod ng truck. Isiniksik niya ang sarili upang makapagtago sa mga basket ng mga gulay. Nang umandar na ang truck, ay nakaramdam siya ng labis na pagod at antok. Hinayaan niya ang sarili na pumikit at matulog upang kahit paano ay makapagpahinga siya. Hindi na alam ni Javier kung gaano katagal siyang nakasakay sa truck nang bigla siyang nagising dahil naramdaman niya ang paghinto ng truck. Sumilip siya at nalaman niyang nasa isang abalang lugar na siya. Maraming tao, maingay at puno ng mga sasakyan. Marami na ring matataas na gusali sa paligid. Mabilis siyang tumalon mula sa likod ng truck at naglakad palayo bago pa siya makita ng driver. Habang naglalakad si Javier,
habang ramdam ang matinding gutom. Hindi niya alam kung saan pupunta o ano ang gagawin niya upang mawala ang pagkalam ng kanyang sikmura. Hanggang sa isang sulok ng kalsada ay napansin niya ang isang basurahan. Bagamat may pag-aalinlangan ay nilapitan niya yon. Kinalkal niya ang basurahan at umasa siya na meron siyang mahahanap doon na kahit na anong pwede niyang makain. Sa wakas, nakakita siya ng isang burger na may kagat na, ngunit nakabalot pa sa plastik. Walang pag-aalinlangan na kinain yun ni Javier. Habang nilalasap niya ang unang kagat, biglang may lumapit na 3 kabataan na lalaki. Nakasuot ang mga ito ng maruruming damit at may matitigas na ekspresyon sa muka. Hinablot ng isa sa mga yon ang burger mula sa kamay ni Javier. Pilit yung kinuha ni Javier, pero mabilis siyang itinulak ng isa pang lalaki. Pakiusap! Gutom na ako! Akin yan! Ako ang nakakita niyan eh! Hindi siya pinakinggan ng mga yon. Sa halip, muli siyang itinulak ng isa nang muli siyang tumayo. Hanggang sa nagsimula na ang 3 na saktan siya. Paulit-ulit siyang sinipa at sinuntok habang lahat ng paraan ay ginawa niya upang protektahan ang kanyang sarili. Nung una ay hindi lumaban si Javier. Nakayuko lang siya at tinanggap ang lahat ng suntok at sipa. Ngunit habang nakayuko, biglang sumagi sa isipan niya ang mga kaklase niya noon na nambubuli sa kanya, ang mga panlalait na natatanggap niya, at ang imahe ni Elijah na hawak ang dugoang itak matapos patayin ang kanyang mga magulang. Naramdaman niya ang init ng galit na gumapang sa katawan niya. Malakas na sumigaw si Javier sabay tayo. Mabilis niyang sinuntok ang isa sa mga lalaki at agad yung natumba. Ang dalawa pa ay nagulat, ngunit agad ding sumugod. Hinarap niya ang mga yon ng walang takot. Gumanti siya ng suntok at sipa. Ang galit at gutom niya ang nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas ng sandaling yon. Isa-isang napabagsak ni Javier ang 3 lalaki hanggang sa takot na umatras ang mga yon at nagtakbuhan palayo. Nakita ni Javier ang burger sa semento at kahit nadumihan na yon ay kinuha niya pa rin yon. Umupo siya sa tabi ng basurahan at ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Habang unti-unting nauubos ni Javier ang burger na kanina lamang ay pinag-agawan nila ng 3 kabataan, ay naramdaman na rin niya ang paghupa ng kanyang gutom. Nang tumingin siya sa kabilang bahagi ng kalsada, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakasuot yon ng itim na Amerikana at itim na shades. Natigilan si Javier dahil ramdam niya na sa kanya nakatingin ang lalaki. Maya-maya pa ay nagsimulang maglakad ang lalaki patungo sa kinaroroonan ni Javier. Napatayo si Javier mula sa kanyang kinauupuan at naghanda kung sakaling kailangan niyang tumakbo. Nang makalapit ang lalaki, tumigil ito sa harap niya. Ang hula ni Javier ay nasa 50 na ang edad ng lalaking yon. Sa kabila ng magiliw na ekspresyon nito, dama ni Javier ang kakaibang otoridad sa kanyang presensya. Huwag kang matakot. Ako si Mr. Torres. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Javier. Ano pong kailangan niyo sa akin? Kanina pa kita pinagmamasdan, Javier. Unang tingin ko pa lang sa'yo, ay alam ko na kung ano ka. Ano pong ibig niyong sabihin? Alam ko na isa kang aswang. Nanlaki ang mga mata ni Javier at nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Mr. Torres na isa siyang aswang, pero ang unang pumasok sa isip niya ay ang makatakas mula rito. Naisip niya na baka isa tong manunugis at ang mga aswang na gaya niya ay pinapatay nito. Hindi na nagsayang ng sandali si Javier at mabilis siyang tumakbo palayo sa lalaki. Narinig niya ang sigaw ni Mr. Torres sa likod niya, ngunit hindi niya naintindihan ang mga sinabi nito. Isa lang ang nasa isip niya ng mga sandaling yon, ang makalayo
sa misteryosong lalaking yon. Tumawid si Javier sa kalsada at hindi niya nainisip ang mga sasakyan na mabilis na dumaraan. Nang makatawid siya, narinig niya ang malakas na preno ng isang kotse kasabay ng sigaw ng mga tao sa paligid. Naramdaman na lang niya ang matinding pagbunggo ng kotse sa kanyang likuran. Tumilapon siya at sumadsad sa kalsada. Ang huling imahe na nakita niya bago siya mawalan ng malay ay si Mr. Torres na mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Nang bumalik ang malay ni Javier, ay una niyang naramdaman ang pananakit ng buo niyang katawan. Bawat galaw niya ay may kasamang kirot. Napansin niya ang malambot na kama kung saan siya nakahiga. Inilibot niya ang paningin sa malaking silid na kinaroroonan niya at hindi yun pamilyar sa kanya. Hinawakan niya ang ulo niya at naramdaman niya ang makapal na benda na naroon. Pati ang braso niya ay balot din ng benda. Sinubukan niyang bumangon, ngunit agad ding napahiga dahil sa sakit. Nasaan ako? Paano ako napunta rito? Nagulat si Javier nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mr. Torres. Nakangiti yun habang naglalakad papalapit sa kanya. Napabalikwas si Javier at pinilit na ilayo ang sarili mula kay Mr. Torres kahit pa masakit ang kanyang katawan. Mabuti naman at gising ka na. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Ano bang iniisip mo, Javier? Bakit ka ba natatakot sa akin? Alam ko na manunugis ka. Alam mo kung ano ako. Alam mong aswang ako. Alam kong papatayin mo ako. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong sasaktan. Napakunot ang noo ni Mr. Torres. Pagkatapos ay tumawa ito na naging dahilan ng pagtataka ni Javier. Ako? Manunugis? Javier, hindi ako manunugis. Isa rin akong aswang. Katulad mo, isa rin akong aswang. At kaya ko nalaman na isa kang aswang ay dahil marunong akong makaramdam ng presensya ng tulad natin. Natulala si Javier at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang taong akala niya ay kalaban ay isa rin palang tulad niya. Ngayon, pwede mo na bang ipaliwanag kung bakit ka naglalakad sa kalsada na parang wala kang pupuntahan? Saglit na natahimik si Javier. Bumuntong hininga siya. Sa kadahan-dahang ikinuwento ang lahat kay Mr. Torres. Ang pagsalakay ng pamilya ni Elijah, ang sunog sa kanilang bahay, at ang pagkamatay ng kanyang mga magulang sa kamay ng mga manunugis. Habang nagsasalita siya, muling bumalik ang sakit sa puso niya at halos mabasag ang boses niya sa gitna ng kanyang pagkikwento. Nakatitig lamang si Mr. Torres kay Javier at pinakinggan ng mabuti ang mga sinabi nito. Nang matapos si Javier sa kanyang kwento, tumango si Mr. Torres habang may lungkot sa mga mata nito. Alam mo, ganun talaga mga tao, Javier. Basta aswang, masama na kagad ang tingin nila. Hindi nila iniintindi kung ano ang dahilan ng pagiging ganito natin. Para sa kanila, wala tayong karapatang mabuhay. Tumahimik muli si Javier, ngunit sa isang banda, alam niyang totoo ang sinasabi ni Mr. Torres. Kung wala ka ng pamilya, ay wala ka na ring matutuluyan. Maaari kang magtrabaho sa akin. May negosyo ako dito sa syudad. Simple lang ang trabaho mo. Magiging tagapaglinis ka. Ang kapalit nun ay bibigyan kita ng pagkain at tutuluyan. Ano sa tingin mo? Sige po. Payag po ako. Wala na po kasi talaga ako mapupuntahan eh. O siya, kung ganun magpahinga ka na muna. Kapag maayos na ang pakiramdam mo, ay maaari ka na magsimula sa trabaho mo. Maraming salamat po, Mr. Torres. Ngiti na lamang ang isinagot ni Mr. Torres at lumabas na ito ng kwarto. Umayos ng pagkakahiga si Javier habang unti-unting nabawasan ang kaba niya
Ramdam niya na mapagkakatiwalaan niya si Mr. Torres dahil parehas silang aswang. Makalipas ang 1 linggo ay bumalik na ang lakas ni Javier. Bagamat hindi pa tuluyang magaling ang mga sugat niya, ay kaya na niyang gumalaw ng normal. Isang gabi, dumating si Mr. Torres sa kwarto niya. Magandang gabi po, Mr. Torres. O ano? Kumusta na ang pakiramdam mo, Javier? Maayos na po. Hindi na po masakit ang katawan ko at pagaling na rin po ang mga sugat ko. Mabuti naman kung ganon. Oo nga pala. Total maayos na ang lagay mo. Ay oras na para makita mo ang lugar kung saan ka magtatrabaho. Halika, sumama ka sa akin. Tahimik na sumunod si Javier kay Mr. Torres. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa trabahong ibibigay nito. Pero nais niyang makabayad ng utang na loob kay Mr. Torres kahit na sa anong paraan. Sumakay sila sa isang mamahaling itim na sasakyan. Mabilis at tahimik ang biyahe. Nakaupo si Javier sa tabi ni Mr. Torres sa likod ng sasakyan. Tahimik at kalmado lang ito. Maya-maya pa ay huminto ang sasakyan ni Mr. Torres sa harap ng isang lumang warehouse na mukhang napabayaan na. Napatingin si Javier kay Mr. Torres, nangumiti lamang at nauna nang bumaba ng sasakyan. Sumunod naman si Javier. Iginala niya ang tingin sa madilim na paligid habang papasok sila sa loob ng warehouse. Sa gilid ng loob ng warehouse ay may isang elevator. Lumapit sila roon at pinindot ni Mr. Torres ang isang buton. Bumukas ang pinto ng elevator at pumasok silang dalawa. Habang bumababa ang elevator, naramdaman ni Javier ang kakaibang kaba sa dibdib niya. Hindi niya malaman kung dun ba talaga siya magtatrabaho o merong ibang binabalak si Mr. Torres sa kanya. Pagkabukas ng elevator, bumungad sa kanila ang isang mahabang pasilyo na may malamlam na ilaw. Ang mga ilaw sa dingding ay kulay pula at ang sahig ay gawa sa metal na may tumutunog sa bawat hakbang nila. Sa dulo ng pasilyo, nakita ni Javier ang isang hagdan na paakyat. Sinundan niya si Mr. Torres sa hagdan at nang makaakyat sila roon ay may nakita silang isang pintuan. Binuksan yun ni Mr. Torres at agad na bumungad sa kanila ang isang kwarto. Ang loob ng silid ay merong mahabang lamesa na may nakapalibot na mga upuan. Gawa sa metal ang dingding, ngunit malamig doon dahil sa air condition. Sa unahan nila ay may isang malaking salamin na dingding. Napansin ni Javier na may mahinang ingay na nanggagaling sa labas. Mga hiyawan na mga tao na parang may pinapanood na nakakatuwa. Lumapit si Mr. Torres sa salamin at sinenyasan nito si Javier na lumapit. Agad namang lumapit si Javier at tumingin mula sa salamin na dingding. At doon niya nakita sa ibaba ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Sa ibaba ay isang napakalaking battle arena na napapalibutan ng mga upuan kung saan naroon ang maraming tao at mga aswang na nanonood. Ang arena ay maliwanag. May mga spotlight na nakatutok sa gitna kung saan naroon ang malaking battle ring na hugis hexagon. Doon ay may 2 aswang na naglalaban at nagpapalitan ng mababangis na pag-atake. Ang mga nanonood ay nagsisigawan at tuwang-tuwa. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang paligid ay parang ibang mundo. Isang lugar na hindi niya kailanman naisip na totoo. Hindi magawang ialis ni Javier ang mata niya sa 2 aswang na naglalaban. Humarap siya kay Mr. Torres habang bakas ang pagtataka sa kanyang muka. Ano pong lugar ito, Mr. Torres? Ito ang negosyo ko, Javier. Ito ang dahilan kung bakit ako mayaman. Anong klaseng negosyo po ito? Alam mo ba ang sabong? Yung mga manok na naglalaban? Parang ganun din ang lugar na ito. Pero ang pinagkaiba nga lang, dito
ay mga aswang ang naglalaban. Pero, bakit po nila kailangan maglaban? Para magkaroon ng pera at malaman kung sino ang pinakamalakas. Kung sino ang manalo, makakatanggap ng malaking halaga ng pera at tatanghalin bilang kampyon. Pero hindi lang yon. Ang mga nanonood ay may pustahan din. Hindi lang mga aswang ang tumataya dito, pati mayayamang tao. Ano po? Maging tao? Paano po nangyayari yun? Magkasama ang tao at aswang sa iisang lugar? Hindi ba dapat po magkalaban sila? Hindi yun nangyayari sa lugar na ito, Javier. Ang mga tao at mga aswang ay narito, hindi para magpatayan. Narito sila para maglibang. Ang pera, ang libangan, at ang karasan, yan ang nagdadala ng pagkakaisa sa lugar na ito. Muling tumingin si Javier sa arena. Nakita niya kung paano ibalibag ng mas malaking aswang ang kalaban nito. Hinawakan nito yun sa leeg at itinaas. Walang awa na itinarak ng aswang ang matutulis nitong kuko sa dibdib ng kalaban at kinuha ang puso nun. Sinundan yun ng nakakabinging sigawan ng mga manonood. Ang mas maliit na aswang ay bumagsak sa sahig ng arena at wala ng buhay. Napalunok si Javier. Hindi pa rin siya makapaniwala sa karasang kanyang nasaksiyan. Ngunit sa isang banda, may kung anong puwersang pumipigil sa kanya mula sa pag-alis ng tingin sa eksenang yon. Yung nanalo, siya si Talim. Siya ang kasalukuyang kampyon ng underground battle ng mga aswang dito. Wala pang nakakatalo sa kanya. Malakas siya, mabilis, at walang awa. Hindi pa nga siguro isinisilang ang aswang na makakatalo kay Talim. Habang pinagmamasdan ni Javier si Talim, ay ramdam niya ang bigat ng presensya nito kahit pamalayo siya. Ang mga sugat nito sa katawan ay tila mga medalya ng mga tagumpay nito sa pakikipaglaban. Tumayo si Talim ng buong yabang sa gitna ng arena habang tinatanggap ang mga papuri mula sa mga tao at aswang. Hindi pa rin makapaniwala si Javier sa lahat ng kanyang nalaman at nakita. Ang ideya na may ganung lugar kung saan ang mga tao at mga aswang ay magkasamang nagpupustahan at nanonood ng ganung klase ng laban ay parang isang bangungot na hindi niya maiwasang panoorin. Napuno siya ng tanong, ngunit ng sandaling yon ay isa lang ang malinaw para sa kanya, na ang mundo ng mga aswang ay mas komplikado, mas madilim, at mas mapanganib kesa sa inaakala niya. Simula noon ay nagsimula na ang bagong kabanata sa buhay ni Javier, na wala na sa tabi niya ang kanyang mga magulang. Nagsimula na siyang magtrabaho sa kakaibang negosyo na yon ni Mr. Torres. Binigyan siya ni Mr. Torres ng sariling silid sa mismong basement ng lumang warehouse. Isang may katamtamang laking silid na may malambot na kama, mesa, upuan at aparador. Hindi rin problema ang pagkain dahil may libreng pagkain din siya araw-araw. Pagkatapos ng laban sa battle ring, si Javier ang naglilinis ng arena. Nililinis niya ang dugo na nasa sahig, pati na ang mga bakas ng naganap na brutal na sagupaan. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ang pakiramdam ng tumayo sa battle ring habang lahat ng tao at aswang ay nakatingin sa kanya at nagsisigawan. Sa mga gabi kung kailan may laban ay palagi siyang nanonood. Nasanay na siya sa karasan, ngunit kung merong aswang na hinahangaan si Javier ay walang iba yon kundi si Talim. Sa bawat laban ni Talim ay palagi itong nagpapamalas ng kakaibang lakas, bilis at husay. Para kay Javier, si Talim ang pinakamalakas na aswang na nakita niya. Hindi niya maisip na may sino man ang makakatalo rito, kaya hindi niya maiwasan na mangarap na maging kagaya ni Talim pagdating ng araw. Kahit alam niya
na malabo yung mangyari dahil mahina siya. Wala siyang lakas para lumaban at kahit ang ipagtanggol ang sarili ay hindi niya magawa. Ganun pa man, sa kaibuturan ng puso ni Javier ay naroon ang maliit na tinig na nagsasabi na balang araw ay tutungtong din siya sa battle ring, hindi para maglinis, kundi para makipaglaban. Mabilis na lumipas ang 10 taon at ang dating patpatin at takot ni si Javier ay nagbago na ng gusto. Sa ilalim ng lumang warehouse, araw-araw niyang ginagamit ang libreng gym sa napakalaking basement. Ang mga kagabitan doon ay pang-propesyonal at sa dedikasyon ni Javier, unti-unti niyang nahubog ng maganda ang kanyang katawan. Ngunit hindi pa sa pisikal na anyo, ganap na ring aswang si Javier. Ang pagbabago sa kanyang katawan ay sinabayan niya ng pagyakap sa pagiging tunay na aswang. Matagal niyang pinag-aralan kung paano kontrolin ang pagiging aswang at nagiging halimaw lang siya kung kailan niya nanaisin. Sa mga lumipas na taon, ay nanatili pa ring tagapaglinis sa battle arena si Javier. Ngunit para kay Javier, ang simpleng buhay na yun ay sapat na. Palagi pa rin siyang kinukumusta ni Mr. Torres na hindi na iba ang turing sa kanya. Isang gabi, pumasok si Javier sa opisina ni Mr. Torres upang ibigay ang kape nito. Maingat niya yung inilapag sa lamesa. May kailangan pa po ba kayo, Mr. Torres? Wala na. Maraming salamat sa kape, Javier. Kumusta ka? 10 taon na rin simula nang magtrabaho ka rito. Mabuti naman po. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi niyo po ako tinulungan nun, hindi ko po alam kung ano na po nangyari sa akin. Siguro po patay na ako, gaya ng aking mga magulang. Hindi mo kailangan magpasalamat, Javier. Isa ka mabuting bata noon. At ngayon, isa ka ng malakas na lalaki. Isa pa, hindi nakapagsisisi na tinulungan kita dahil matapat ka at maaasahan. Ngumiti si Javier kay Mr. Torres, ngunit sa likod ng kanyang isipan ay naroon pa rin ang bigat ng kanyang nakaraan. Matapos ang maikling pakikipag-usap kay Mr. Torres, ay nagtungo na si Javier sa kanyang silid upang magpahinga. Humiga siya sa kama at ang katahimikan ng gabi ay nagbigay daan para magbalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng isang tao na matagal niya nang hindi nakikita. Yun ay walang iba kundi si Elijah. Si Elijah na noon ay itinuring niyang isang matalik na kaibigan. Sigurado si Javier na sa panahon na yon ay isa ng ganap na manunugis si Elijah, gaya ng palagi nitong sinasabi sa kanya noon. Sa loob ng mahabang panahon, iniwasan niyang balikan ang masakit na alaala, ngunit hindi niya kaya. Naroon pa rin ang galit sa kanyang puso para kay Elijah. Muling nangako si Javier sa sarili na hindi niya hahayaan na manatiling walang katarungan ang ginawa ni Elijah sa kanyang mga magulang. Naniniwala siya na darating ang panahon na maisa sa katuparan niya ang paghihiganti na matagal niya nang pinaplano. Isang gabi, nagtungo si Javier sa silid kung saan palagi siyang nanonood ng laban kasama si Mr. Torres. Pagbukas niya ng pinto, bumungad agad sa kanya si Mr. Torres na naglalakad pabalik-balik habang may kausap sa cellphone. Ang ekspresyon nito ay hindi tulad ng nakasanayan ni Javier. Halata ang galit at pagkadismaya sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Anong ibig mong sabihin umatras si Lucero? Bayad na siya, hindi ba? Wala ba siyang isang salita? Nanatili si Javier sa gilid ng pinto. Alam mo kung gaano kahalaga ang laban ngayong gabi. Paano na mga manonood? Sisirain niyo ko sa mga parokyano ko. Pinutol ni Mr. Torres ang tawag at padabog na inilagay ang cellphone sa bulsa.
Napatingin ito sa battle arena sa ibaba. May pag-aalangan na lumapit si Javier kay Mr. Torres. Mr. Torres, ano po nangyari? Umatras si Lucero. Hindi na siya lalaban ngayong gabi. Wala siyang sinabi kung bakit. Pero sigurado ko ay malaking problema ito. Naghihintay ang mga manonood at wala tayong laban na may papakita. Wala na po bang pwedeng ipalit kay Lucero? Wala, Javier. Wala. Ang natitirang mga mandirigma ay nakatakda ng lumaban sa ibang gabi. At ang problema, si Buwan ang makakalaban ni Lucero. Hindi pwedeng basta kung sino lang ang iharap ko kay Buwan. Napaisip si Javier. Alam niya kung sino si Buwan. Isa yung malakas na gabunan. Kilala si Buwan sa lakas nito at sa pagiging brutal nito sa laban. Maya-maya pa, napansin ni Javier na matiim na nakatingin sa kanya si Mr. Torres. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya nito sa magkabilaang balikat. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang kanyang tindig. Javier, hindi ba't madalas kang makipag-sparring sa ibang katrabaho mo sa gym? Opo, Mr. Torres. Parte po yun ang pagpapalakas ko ng katawan eh. Kung ganon, ikaw ang lalaban kay Buwan ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Javier at agad siyang umatras ng isang hakbang mula kay Mr. Torres. Ano po? Ako? Teka, nagbibiro po ba kayo? Tagapaglinis lang po ako rito ah. Hindi ako magbibiro sa ganitong sitwasyon, Javier. Seryoso ako sa sinasabi ko. Pero hindi po ako sanay sa totoong laban. Sparring lang po ang alam ko. Hindi po ako sanay na lumaban sa harap ng maraming tao. Lalo na po kay Buwan. Javier, pakinggan mo ko. Alam kong hindi mo pa ito nagagawa. Pero kailangan kong tulong mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Pero sigurado ko na kaya mong lumaban. Malakas ka na. Mas malakas kesa sa iniisip mo. Naguluhan si Javier. Alam niyang hindi yun basta-bastang laban. Si Buwan ang makakalaban niya at isa ito sa pinakamabangis na gabunan sa arena. Mr. Torres, pero paano po kung matalo ko? Paano po kung hindi ko kayanin? O kaya paano kung mamatay ako? Javier, kung hindi ka lalaban, mawawala ang tiwala ng mga manonood sa underground battle na ito. Posibleng hindi na sila bumalik. At kapag nangyari yon, malaking kawalan yon sa negosyo. Naiintindihan mo ba? Ikaw lang ang maaasahan ko ngayon, Javier. Kaya pumayag ka na. Alam ko at naniniwala ako sa kakayahan mo. Hindi agad nakapagsalita si Javier. Alam niyang hindi basta-basta ang hinihingi ni Mr. Torres. Pero naramdaman niya rin ang depresyon sa boses nito. Habang iniisip niya ang sinabi ni Mr. Torres, biglang pumasok sa kanyang isipan ang matagal niya ng pangarap. Ang tumayo sa battle ring. Ang makilala. Ang maramdaman ang papuri at sigawan ng mga tao at ng mga aswang. Napalunok siya ng kanyang laway. Sa kabila ng takot at kaba, ay baka yun na ang unang hakbang niya para tuparin ang pangarap niyang yun. Makalipas ang ilang sandali, ay marahang tumango si Javier. Sige po, Mr. Torres. Lalaban po ko. Alam kong hindi mo ako bibiguin, Javier. At tandaan mo, hindi lang ito para sa negosyo. Ito ang pagkakataon mong ipakita kung sino ka talaga. Tumango si Javier. Kahit ramdam niya ang bigat ng desisyon niya, alam niyang wala na yung atrasan. Makalipas ang ilang sandali, ay nasa gilid na ng battle ring si Javier. Malakas at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa loob ng 10 taon, pinangarap niya ang pagkakataong yun. Pero nang naroon na siya para lumaban, ay hindi niya napigilan ang kaba at takot na bumalot sa buong katawan niya.
Napapalibutan ang battle ring ng rehas na bakal at ang ilaw ng mga spotlight ay nakatutok sa gitna. Kasalukuyang nasa anyo ng aswang si Javier. Ang kanyang katawan ay mas malaki, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang mga kuko at ngipin ay matutulis. Pero kahit sa anyo niyang yon, ramdam niya na wala pa rin siyang laban kay Buwan. Narinig nila ang boses ni Mr. Torres mula sa taas ng arena. May gamit itong mikropono. At ang gabi sa inyong lahat. Alam kong inaabangan nyo ang laban ngayong gabi. Ngunit ikinalulungkot kong sabihin na hindi makakalaban si Lucero ngayong gabi dahil sa personal na dahilan. Ang mga manonood ay nagsimulang magbulungan at magingay. Agad na itinuloy ni Mr. Torres ang pagsasalita upang pigilan ang pagkadismaya ng mga manonood. Pero huwag kayong mag-alala. Sa halip, isang bagong mandirigma ang lalaban kay Buwan ngayong gabi. Ipinakikilala ko sa inyong lahat ang isang baguhan na handang ipakita ang kanyang lakas at bangis. Walang iba kundi si Supremo! Tumahimik saglit ang arena bago muling pumutok ang ingay ng mga manonood. Maging si Javier ay nagulat sa pangalan na ibinigay sa kanya ni Mr. Torres dahil sa tingin niya ay hindi bagay sa kanya ang ganoong alias. Wala nang nagawa si Javier kundi ang umakyat sa ring. Nakita niya si Buwan na naghihintay na. Matangkad si Buwan at hindi hamak na mas malaki ang katawan kesa sa kanya. Ang balat nito ay kulay itim at meron itong mahabang puting buhok. Ikaw ang ipinalit nila kay Lucero. Isang insulto to sa akin. Hindi ka sapat para sa akin. Isa kang baguhan. Pero kung sa bagay, ayos lang naman. Lamang tiyan ka rin pagkatapos ng laban na ito. Ramdam ni Javier ang panginginig ng kanyang mga binti habang tinititigan si Buwan. Simulan na ang laban! Sa hudyat na yon, biglang sumugod si Buwan kay Javier. Napakabilis nito para sa laki ng katawan nito. Hindi makagalaw si Javier, parang huminto ang oras. At bago pa niya namalayan, ay naramdaman niya ang malaking kamao ni Buwan na tumama sa kanyang dibdib. Tumilapon si Javier, pero agad siyang tumakbo para takasan si Buwan. Lumapit si Javier sa rehas na bakal at inugayon dahil nais na niyang umatras sa laban. Doon na nagsimulang mag-ingay ang mga manonood at narinig niya ang pangutya at tawanan ng mga yon sa kanya. Palabasin niyo ako rito! Ayoko na! Palabasin niyo ako! Hindi na ako lalaban! Ang kantsawan ng mga tao ay parang karayom na tumutusok sa buong pagkatao ni Javier. Maya-maya pa ay nagawa siyang buhati ni Buwan nang walang kahirap-hirap. Sa isang iglap, hinampas siya ni Buwan sa sahig. Narinig niya ang sigawan ng mga manonood. Sa pagkakadapa ni Javier, ay biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala nung ininungudgud siya sa putikan ng mga kaklase niyang nambubuli sa kanya. Ang panlalait, ang kahihiyan. Ang kawalan ng kakayahan niyang ipagtanggol ang sarili ay parang sirang plaka na tumakbo sa kanyang isipan. Naalala niya rin ang gabing pinatay nila Elijah ang kanyang mga magulang. Ang apoy, ang sigawan, ang dugo. Ang galit na naramdaman niya noon ay biglang bumalot sa kanya. Isang bagay ang gumising sa kamalayan ni Javier. Ang galit, ang puot, ang pangako niya noon sa sarili na hindi na siya muling magiging mahina, na darating ang araw na ipapakita niya ang kanyang lakas sa lahat. Marahang tumayo si Javier kahit nanginginig ang mga binti at balikat niya. Matalim ang mga mata na tinignan niya si Buwan at isang nakakatakot na ngisi ang itinapon nito sa kanya. Biglang sumugod si Buwan kay Javier gamit ang malaki nitong kamao at muli nitong binigyan ng malalakas na suntok si Javier. Ang unang suntok ay tumama sa tiyan niya at ang pangalawa ay sa kanyang panga
na nagpatalsik sa kanya sa kabilang dulo ng ring. Bumagsak siya at naramdaman niya ang init ng dugo na dumaloy mula sa kanyang bibig. Pinilit pa rin ni Javier na bumangon kahit masakit na ang buo niyang katawan. Muling umatake si Buwan at hinayaan lang ito ni Javier. Walang kaalam-alam si Buwan na pinag-aaralan lang niya ang galaw at estilo nito sa pag-atake. Doon niya napansin na merong pattern ang galaw ni Buwan. Nang sumugod muli si Buwan, ay nagtagumpay si Javier na iwasan ang suntok nito. Ang kamao ni Buwan ay tumama sa rehas na bakal. Ginamit ni Javier ang pagkakataon na yon para magpakawala ng isang suntok na tumama sa tagiliran ni Buwan. Nagulat si Buwan, ngunit hindi yun sapat para mapabagsak niya ito. Muling sumugod si Buwan kay Javier, ngunit sa pagkakataon na yon ay mas handa na si Javier. Inilagan niya ang bawat suntok ni Buwan at patuloy niyang inaral ang bawat galaw ng kanyang kalaban. Habang tumatagal ang laban nila, ay mas naging mabilis ang galaw ni Javier. Nagpakawala siya ng mga sipa at suntok. Lahat ng yun ay tumama sa malaking katawan ni Buwan. Kahit duguan na si Javier, ay nagpatuloy pa rin siya sa pakikipaglaban. Nang muling umatake si Buwan sa kanya, gamit ang malaking kamao nito, ay umiwas si Javier at mabilis na lumusot sa ilalim ng braso nito. Tumalon siya at malakas niyang siniko si Buwan sa likod ng ulo nito. Napayuko si Buwan sa kauna-unahang pagkakataon. Naging mas mabilis si Javier at bago pa makabawi si Buwan, ay pinaulanan niya ito ng sunod-sunod na atake. Tinamaan niya ang mukha nito, ang tiyan at ang tagiliran. Sandaling lumayo si Buwan kay Javier. Bumuelo ito at galit na inatake si Javier. Ramdam ni Javier ang desperasyon ni Buwan. Alam niya na hindi ito makapaniwala sa lakas at galing na kanyang ipinakita. Muling naiwasan ni Javier ang suntok ni Buwan. Mabilis niyang sinunggaban ang leeg ng gabunan gamit ang kanyang mahahabang kuko. Napasigaw si Buwan sa labis na sakit ng kagatin ito ni Javier sa leeg, at sa isang brutal na kilos, hiniklas ni Javier ang balat at laman sa leeg ni Buwan. Bumulwak ang dugo roon ni Buwan at bumagsak ito sa sahig. Nangisay ito hanggang sa tuluyang binawian ng buhay. Tumahimik ang buong arena. Lahat ng manonood, tao at aswang, ay tila hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, ang katahimikan ay napalitan ng napakalakas na sigawan at palakpakan. Sabay-sabay na isinigaw ng mga manonood ang pangalan na Supremo. Habol ni Javier ang kanyang paghinga. Puno ng dugo ang buo niyang katawan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang papuri at paghanga na noon pa niya pinapangarap. Ang sakit ng katawan niya ay parang naglaho, at sa halip, napuno siya ng labis na kasiyahan. Itinaas ni Javier ang dugo ang kamao, habang ang pangalan niyang Supremo ay umaalingaw-ngaw sa buong arena. Pagkatapos ng laban, ay pagod na bumalik si Javier sa kanyang silid. Ang katawan niya ay puno ng sugat, ngunit ang init ng tagumpay niya sa una niyang laban ang naging dahilan upang hindi niya maramdaman ang sakit ng mga sugat na yon. Umupo siya sa gilid ng kama at binalikan sa alaala ang mga hiyaw ng mga tao sa loob ng arena nang manalo siya laban kay Buwan. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok doon si Mr. Torres. Bakas sa mukha nito ang tuwa at kasiyahan. Congratulations, Javier! Congratulations! Napakagaling mo! Hindi ako nagkamali! Meron ka talagang itinatagong lakas at husay sa pakikipaglaban. Maraming salamat po, Mr. Torres. Alam mo ba,
Kahit nung bata ka pa lang, ay alam kong ganito ang magiging kapalaran mo. Magiging isa kang mandirigma. Isang kampyon. Hindi na ako nagulat sa ipinakita mo ngayong gabi, Javier. Ang totoo po niyan, nung bata pa ako, ay pinangarap ko na makipaglaban sa battle ring. Pero palagi po ako natatakot. Palagi po may pumipigil sa akin. Salamat po sa tiwala niyo sa akin, kahit wala pa ako napapatunayan. Pues ngayon, Javier, ngayong gabi ay may napatunayan ka na. Hindi lang isang bagong mandirigma ang isinilang ngayong gabi, kundi isang bagong kampyon. Sigurado ko na pinag-uusapan ng mga manonood si Supremo. May bago na silang aabangan. At ikaw yun, Javier! Ikaw yun! Mula sa loob ng Amerikana ay kinuha ni Mr. Torres ang isang maliit na sobre at iniabot ngayon kay Javier. Kinuha naman yun ni Javier at binuksan. Tumambad sa kanya ang isang tseke. Nang makita niya ang nakalagay na halaga, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Mr. Torres, ang laki naman po nito. Sobra-sobra po ito sa dapat ay ibabayad niyo po sa akin. Baliwala yan, Javier, baliwala yan. Nararapat yan para sa'yo. Isinalba mo ko ngayong gabi. Kung hindi ka pumayag na lumaban, maaaring napahiya ko sa harap ng lahat ng manonood. Pero ikaw ang nagdala ng tagumpay, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa negosyo ko ngayong gabi. Kaya tanggapin mo yan bilang bayad at premyo mo. Halos hindi makapagsalita si Javier. Hindi niya inaasahan na ganun kalaki ang halaga ng kanyang makukuha mula sa laban. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang sulit ang lahat ng sakit at pagod na dinanas niya sa laban. Isa lang ang hiling ko sa iyo, Javier. Nais kong makitang makipaglaban ka pa ng maraming beses. Gusto kong mas makita pa ang galing mo bilang si Supremo. Sige na, magpahinga ka na. Mamaya lang ay may pupunta rito para gamutin ang mga sugat mo. Lumabas na si Mr. Torres at naiwan si Javier sa kanyang silid. Tahimik siyang nakatitig sa hawak niyang tseke. Muli niyang narinig sa isipan ang mga hiyaw na mga tao sa arena at ang paulit-ulit na pagsigaw ng mga yon sa pangalan na Supremo. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Javier. Sa gabing yon, tuluyan niya nang niyakap ang bago niyang pagkakakilanlan. Hindi na siya ang mahina at takot na si Javier. Siya na ngayon si Supremo, isang mandirigmang hahangaan, katatakutan at pararangalan ng lahat. Sa mga sumunod na buwan, naging sunod-sunod ang laban ni Javier bilang si Supremo sa battle ring. Sa bawat gabi, dumadagundong ang pangalan niya sa buong arena. Ang dating tagapaglinis ay isa ng mandirigma. Wala siyang naging talo at ang bawat laban niya ay nagdadala ng mas malaking papuri at mas malalaking premyo sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, alam ni Javier na may isang pangalan na laging nasa likod ng kanyang isipan. Yun ay walang iba kundi si Talim, ang kampyon na kanyang iniidolo at nananatili sa trono bilang nag-iisang kampyon. Palagi niyang iniisip kung darating ba ang araw na magtatagpo sila at paano niya haharapin ang laban na yon. Isang umaga, habang nagpapahinga si Javier sa kanyang silid, ay may kumatok sa pinto. Nang buksan niya yon, ay isa sa mga tauhan ni Mr. Torres ang naroon. Ayon dito, ay pinapatawag siya ni Mr. Torres sa opisina nito dahil meron itong mahalagang sasabihin sa kanya. Agad na nagtungo si Javier sa opisina ni Mr. Torres. Pagbukas niya ng pinto, ay nakita niya si Mr. Torres na nakaupo. Seryoso ang mukha nito habang may hawak na isang baso ng alak. Mr. Torres, pinatawag niyo raw po ako. Oh, Javier. Halika, may pag-uusapan tayo.
Maupo ka. Umupo si Javier sa harap ni Mr. Torres. Alam kong nagtataka ka, Javier, kung bakit kita ipinatawag. Mamayang gabi, ikaw na ang makakalaban ni Talim. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ano po? Si Talim? Sigurado po ba kayo? Oo, Javier. Napakarami mo nang naging laban. Wala ka pang naging talo. Ngayon ay nasa posisyon ka na para makaharap ang kampyon. Darating at darating ang panahong ito, kahit anong iwas ang gawin mo. Napayuko si Javier. Naramdaman niya ang kaba na bumalot sa kanya. Alam niyang iba si Talim sa lahat ng nakalaban niya. Si Talim ang kampyon, ang alamat ng arena. Sa kabila ng tagumpay niya sa mga nakaraang laban, alam niyang ang makaharap si Talim ay ibang klasing hamon para sa kanya. Mr. Torres, hindi ko po alam kung handa na po ako makalaban ng kampyon. Iba po si Talim. Wala pa pong nakakatalo sa kanya ni isa. Hindi ba't ganun ka rin naman? Wala pa rin nakakatalo sa'yo, hindi ba? Ilang beses mo na kaming ginulat. Ilang beses mo na rin pinatunayan na kaya mong talunin ang lahat ng inakala mong hindi mo kayang talunin. Hindi ka aabot sa puntong to kung wala kang kakayahang lumaban sa kampyon. Ito na ang tamang oras para magkaharap kayo, Javier. Ewan ko po. Pero natatakot ako matalo. Lalo na't sunod-sunod ang naging panalo ko. Ang talo ay bahagi ng laro, Javier. Pero hindi ito tungkol sa panalo o talo. Ang laban na ito ay tungkol sa pagpapakita kung sino kang talaga. Ikaw si Supremo. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta sa kapalaran mo. Napaisip si Javier. Sa kabila ng kanyang kaba, naramdaman niyang tama si Mr. Torres. Ang laban na yon ay hindi lang para sa pera o papuri. Kung hindi, yun ang maaaring maging bunga ng lahat ng pinaghirapan niya. Yun ang magiging rurok ng kanyang pangarap. Maya-maya pa ay tumayo si Javier at matiim na tumingin kay Mr. Torres. Huminga siya ng malalim at pilit na tinanggal ang natitirang takot sa kanyang dibdib. Sige po, Mr. Torres. Lalabanan ko po si Talim mamayang gabi. Yan! Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Mangako ka sa akin na magpapakita ka ng laban na hinding-hindi namin makakalimutan. Matapang na tumango si Javier at umalis na siya sa opisina ni Mr. Torres. Alam niya na ang laban niya kay Talim ang magiging pinakamalaking hamon sa buhay niya simula nang mapunta siya sa mundong yun. Walang ginawa si Javier sa maghapon, kundi ang paghandaan ang hindi inaasahang laban niya kay Talim mamayang gabi. Hanggang sa sumapit na ang oras ng laban nila. Pagpasok niya sa battle arena, ay punong-puno yun ng mga aswang at mga tao na nais saksihan ang laban sa gabi na yon. Ang sigawan ng mga manonood ang pumuno sa battle arena habang nakatayo si Javier sa labas ng battle ring. Sa gabing yun ay haharapin niya ang pinakamatindi at pinakamalakas na mandirigma na si Talim. Huminto ang sigawan ng mga manonood nang magsimulang magsalita si Mr. Torres mula sa mikropono. Mga mahal kong manonood! Alam kong sabik na sabik kayo mapanood ang laban na inaabangan nating lahat. Ang laban para sa titulo ng kampyonato. Ipinapakilala ko ang unang mandirigma, ang walang talo at ang kasalukuyang kampyon na si Talim! Pumasok sa battle ring si Talim at parang lumindol sa lakas ng sigawan ng mga manonood. Matangkad na aswang si Talim
Ang kanyang katawan ay maraming peklat na patunay sa dami ng laban na napagtagumpayan nito. Sa lahat ng aswang na nakita ni Javier ay si Talim ang pinaka nakakatakot. Ang mga mata nito ay pulang-pula na parang isang bola ng apoy na naglalagablab sa dilim. Meron itong malaking pangil na nakalabas sa bibig nito. At sa titulong kampyon ay walang iba kung hindi si Supremo! Umakyat na si Javier sa battle ring habang nasaan yung aswang. Tumayo siya sa kabilang dulo ng ring habang ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Talim. Paulit-ulit na isinisigaw ng mga manonood ang pangalang Supremo. Ngunit mas marami pa rin ang isinisigaw ang pangalan ng kampyon na si Talim. Ngayong gabi, malalaman natin ang sagot sa mga tanong na mananatili ba ang korona kay Talim o aagawin na ito ni Supremo. Mga manonood, mga mandirigma, simulan na ang laban! Nagkatinginan sina Javier at Talim sa gitna ng ring. Inayos ni Javier ang kanyang pagkakatayo at hinintay na umatake si Talim. Hindi nagtagal ay umatake na si Talim. Ang bilis ng galaw nito ay halos hindi maipaliwanag para sa laki ng katawan nito. Sa isang iglap, naramdaman ni Javier ang kamao ni Talim na tumama sa kanyang dibdib. Napaatras si Javier at halos nawalan siya ng hangin. Sunod-sunod ang mga atake ni Talim. Tumama ang isang suntok sa kanyang tagiliran at sinundan pa yon ng isang mabigat na sipa sa kanyang tiyan. Tumilapon si Javier sa kabilang dulo ng ring at tumama ang likod niya sa rehas. Halos hindi magkandamayaw ang mga manonood. Ang mga sumusuporta kay Talim ay nagbubunyi, habang ang mga tagahanga ni Javier ay nagbigay ng mga salita na lalong nagpalakas sa loob niya. Habang hinihingal si Javier, ay matalim niyang tinignan si Talim. Maraming beses na niyang nakitang nakipaglaban si Talim, kaya napag-aralan na niya ang galaw nito. Alam niyang yun na ang oras para gumamit ng utak sa pakikipaglaban. Nang sumugod muli si Talim, iniwasan ni Javier ang suntok nito sa huling segundo, dahilan upang tumama ang kamao ni Talim sa bakal na rehas. Ginamit ni Javier ang pagkakataon upang gumanti. Tumama ang siko ni Javier sa tagiliran ni Talim, na sinundan niya agad ng isang mabilis na sipa sa tuhod nito. Napaatras si Talim. Nagsimulang bumawi si Javier. Lahat ng atake ni Talim ay naiiwasan niya. At dahil alam ni Javier na walang ibang nasa isip si Talim kundi ang matamaan siya ng atake nito, ay alam niya na bumaba na rin ang depensa nito. Nang si Javier na ang umatake, ay tumama ang kamao niya sa panga ni Talim. Tinadyakan niya ito sa tiyan at sinuntok niya ito sa muka. Muling napaatras si Talim. Ngunit hindi nagtagal, bumawi si Talim. Nang akala ni Javier ay kontrolado niya na ang laban, biglang lumusot ang kamao ni Talim at tumama sa muka niya. Tumilapon siya at bago pa siya makatayo, isang mabigat na sipa ang tumama sa kanyang tagiliran. Muli siyang bumagsak sa sahig na duguan at hingal na hingal. Pero alam ni Javier na hindi siya maaaring sumuko at kailangan niyang maipanalo ang laban na yon. Dahan-dahan siyang tumayo na puno ng determinasyon na manalo. Nang sumugod si Talim, umiwas si Javier sa huling segundo at sinunggaban niya ito sa tiyan gamit ang kanyang matutulis na kuko. Tumagos ang kanyang mga kuko sa balat ni Talim, dahilan upang mapasigaw sa labis na sakit si Talim. Ginamit ni Javier ang pagkakataon na yon at paulit-ulit niyang sinaksak si Talim sa tiyan at tagiliran. Ang kanyang mga kuko ay parang mga espada na sumasaksak sa laman ng kampyon. Pilit pa ring lumaban si Talim, pero dahil sa natamo nitong pinsala ay naging mabagal na ito. Sa huli, napaluhod si Talim at patihaya itong bumagsak sa sahig. Tumayo si Javier sa tabi ni Talim
at hindi siya makapaniwala na nagawa niyang mapabagsak ang kampyon na kanyang tinitingala. Habang nakahandusay si Talim sa sahig ng battle ring, ay umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga manonood. Sabay-sabay na isinigaw ng mga yon na patayin na ni Javier si Talim. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na ako. Kung bubuhayin mo ako, habang buhay lang ako mabubuhay sa kahihiyan dahil sa aking pagkatalo sa isang baguhan. Patayin mo na ako, Supremo! Napatingin si Javier sa paligid, ngunit sa halip na sundin ang nais ng mga manonood, ay huminga ng malalim si Javier at tumingin ng diretso sa mga mata ni Talim. Hindi. Ano sinabi mo? Hindi kita papatayin, Talim. Kahit natalo kita, hindi nito kayang burahin ang lahat ng pinatunayan mo. Napakarami mong beses na ipinakita ang husay at galing mo. Ikaw ang kampyon ng ring na ito. At kahit na ano pang mangyari, mananatili yun sa isip ng mga manonood. Kung papatayin kita, paano mo muling mapapatunayan ang sarili mo? Hindi nakapagsalita si Talim sa sinabi ni Javier. Bilang hindi na kayang lumaban ni Talim, ay idinideklara ko na si Supremo ang nagwagi sa laban. Ngayon, opisyal kong idinideklara ang bagong kampyon. Walang iba kundi si Supremo! Umabog ang sigawan ng mga manonood. Ang pangalan ni Supremo ay muling umalingaw-ngaw mula sa bibig ng bawat manonood na sinabayan ng palakpakan at hiyawan. Maluwa-luwa si Javier dahil hindi niya maipaliwanag ang kasiyahan sa puso niya. Ang init ng papuri mula sa mga manonood ay parang yakap na nagbigay sa kanya ng lakas sa kabila ng pinsala na natamo niya. Sa harap ng lahat, tinanggap niya ang kanyang tagumpay, hindi lang bilang si Supremo, kundi bilang isang mandirigmang nagawang makamit ang rurok ng kanyang pangarap. Nang sumunod na umaga, dumating si Mr. Torres sa kwarto ni Javier. May malaking ngiti sa mga labi nito. Inabot nito kay Javier ang isang tseke na may nakasulat na napakalaking halaga ng pera. Javier, iho! Binabati kita sa pagiging bagong kampyon. Wala akong ibang nararamdaman ngayon kundi pagmamalaki. Labis na nasiyahan ng mga manonood sa laban na ipinakita nyo ni Talim. Maraming salamat po, Mr. Torres. Kung hindi po dahil sa inyo, kung hindi po kayo nagtiwala sa akin, ay hindi ito mangyayari. Wala ako ngayon rito kung hindi niyo po ako binigyan ng pagkakataon. Nagkakamali ka, Javier. Ikaw ang gumawa ng sarili mong tadhana. At ako'y maliit na parte lang nun. Mula pa nung una kitang makita, alam kong may apoy ka sa loob mo. Ngayon, nakikita ng lahat kung sino kang talaga. Napakalaki ng pinagbago mo. Mula sa isang batang takot, ngayon, isa ka ng hari ng battle ring. Ipinagmamalaki kita, Javier. Napangiti si Javier. Ramdam niya ang sinseridad sa boses ni Mr. Torres. Tumango siya at muling nagpasalamat. Tumango si Mr. Torres at pagkatapos ay lumabas na ito ng silid na yon. Naiwan naman si Javier na binalikan ang lahat ng nangyari. Ngunit sa isip niya, may isang bagay na siyang kailangan gawin at yun ay ang maghiganti sa kamatayan ng kanyang mga magulang. Matapos yun, ay nagdesisyon si Javier na puntahan si Talim sa silid nito kung saan ito nagpapagaling. Pagdating niya sa silid, ay marahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, nakita niya si Talim na nakahiga sa isang kama. Napatingin si Talim kay Javier at bahagyang ngumiti. Anong ginagawa mo rito, Supremo? Dapat ay nagdiriwang ka dahil ikaw na ang bagong kampyon. Gusto lang kitang kumustahin.
At gusto ko rin magpasalamat sa'yo. Magpasalamat? Para saan? Ako ang dapat magpasalamat sa'yo dahil hindi mo ako pinatay. Tama ka. Hindi porket natalo ko sa kauna-unahang beses ay kailangan ko na ring mamatay. Huminga ng malalim si Javier bago sumagot. Ang totoo kasi, ikaw ang naging inspirasyon ko kung bakit ninais kong maging mandirigma sa battle ring. Gusto kong maging kagaya mo. At noon pa man, ay tinitingala na kita. Talim, hindi ko makakalimutan ang panahong pinanood kita sa ring at kung paano ka lumaban ng walang takot. Kung ano man ang narating ko ngayon, bahagi ka nun, Talim. Salamat sa sinabi mo, Javier. Alam kong darating ang araw na ito. Ang araw na may lalabas na mas malakas sa akin. At ikaw yun. Bahagyang napangiti si Javier sa sinabi ni Talim. Anumang narating ko ngayon, mananatili ka pa rin bilang alamat ng battle ring. Talim, para sabihin ko sa'yo, walang makakabura ng nagawa mo. Marami ka pang haharaping laban, Supremo. Hindi lang sa ring. Sa mundo natin, ang tunay na laban ay nasa labas ng battle arena na ito. Kaya humanda ka, pero alam kong kakayanin mo dahil malakas ka at may mabuti kang puso. Umalis si Javier sa silid na yon na may bagong pagtingin sa sarili at sa mundo. Ang respeto na nakuha niya mula kay Talim ay higit pa sa tagumpay. Matapos ang ilang araw mula sa laban ni Javier kay Talim, ay bumalik na sa normal ang takbo ng battle ring. Ang arena ay puno ng mga manonood na aswang at tao. Sa itaas ng arena, sa silid na may malaking salamin na dingding, ay naroon sina Javier at Mr. Torres. Magkasama nilang pinapanood ang laban sa gabing yon. Sa battle ring ay naroon ang dalawang mandirigmang aswang na naglalaban. Si Karim na isang mabilis at agresibong aswang laban sa sinasabing baguhan na si Calixto. Parang hindi si Calixto ang aswang na yon. Ano pong ibig niyo sabihin, Mr. Torres? Tinitigan ni Mr. Torres si Calixto mula sa salamin. Bago pa makapagsalita si Mr. Torres, ay biglang nagkagulo sa loob ng arena. Ang mga manonood na kanina lamang ay nagpapalakpakan at nagsisigawan ay biglang nagtakbuhan palayo at nagpaunahan na makalabas. Teka, sandali! Ano nangyayari? Biglang pumasok ang isa sa mga tauhan ni Mr. Torres sa silid. Bakas sa mukha nito ang pagkabahala. Sinabi ng tauhan na merong malaking grupo ng mga manunugis na nakapasok sa battle arena at pinapatay ang lahat ng aswang na naroon. Hindi makapaniwala si Javier sa kanyang narinig. Tumingin siya sa ibaba at doon niya nakita ang tunay na nangyayari. Ang mandirigmang si Calixto na kanina lamang ay nakikipaglaban ay biglang nagtanggal ng maskara. Napagtanto niya na hindi talaga isang aswang si Calixto, kundi isang tao. Ngunit ang higit na gumimbal kay Javier ay nang malaman niya na ang tao na yon ay walang iba kundi ang dati niyang kaibigan na si Elijah. Inilabas ni Elijah ang isang itak at agad na inatake ang kalabang aswang na si Karim. Ginilitan ni Elijah sa leeg si Karim. Hindi lang si Elijah ang manunugis na naroon. Mula sa mga upuan ng mga manunood, unti-unting tumayo ang iba pang tao na kanina lamang ay nagkukunwaring nanonood. Sabay-sabay na naglabas ang mga yon ng sandata. Isa-isang inatake ng mga manunugis ang lahat ng aswang na naroon. Halos hindi makagalaw si Javier habang pinapanood si Elijah. Ilang taon niyang pinangarap ang araw na magkita sila muli upang isakatuparan ang kanyang pag-iiganti. Ngunit hindi niya inasahan na mangyayari yun sa lugar na yon. Lalaking nagpanggap na si Calixto. Siya ang pumatay sa magulang ko, si Elijah.
Tila tadhana ang nagdala sa kanya rito. Matagal mo nang hinihintay ang pagkakataon na ito, hindi ba? Tumango si Javier habang ang mga kamao niya ay mahigpit na nakatikom. Ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay muling bumalik. Pero hindi ito panahon ng paghihiganti, Javier. May mas malaki tayong problema. Ang mga manunugis ay nanggugulo sa mundo natin. Kailangan nating kumilos ngayon din. Ipakita natin sa kanila na nagkamali sila ng desisyon na pasukin ang lugar na ito. Sabay na nag-anyong aswang sina Javier at Mr. Torres. Ang kanilang mga katawan ay lumaki at naging mabalasik at nakakakilabot ang kanilang mga muka. Agad na nagtungo sina Javier at Mr. Torres sa battle arena upang labanan ang mga manunugis. Nakita nila roon si Talim na sa kabila ng mga sugat nito na hindi pa magaling ay mas pinili pa rin ang lumaban. Maging ang ibang mandirigmang aswang ay naroon din upang supilin ang mga manunugis na bigla na lang umatake sa kanilang lugar. Habang nakikipaglaban ay nakita ni Javier si Elijah. Nasa battle ring pa rin yun at isa-isang pinapatumba ang mga aswang na lumalapit dito. Hindi napigilan ni Javier ang paglagablab ng galit niya kay Elijah. Wala siyang ideya kung paano natuntun ni na Elijah ang lugar na yon, pero hindi na importanteng malaman pa niya ang sagot dahil ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling yon ay ang paghihiganti. Pero bago harapin ni Javier si Elijah, ay inuna muna niya ang pagtulong kina Mr. Torres na ubusin ang mga manunugis na nasa labas ng battle ring. Kahit marami ang mga yon, ay walang naging laban sa kanila ang mga manunugis. Hanggang sa tuluyan ng naubos ang mga manunugis at tanging si Elijah na lamang ang natira. Sa pagkakataon na yon, ay naglakad na si Javier papunta sa loob ng battle ring. Ngunit bago siya makaakyat doon, ay sinalubong siya ni Mr. Torres at Talim. Ang manunugis na sinasabi mo pumatay sa mga magulang mo. Siya na lang ang natitira, Javier. Ako na po ang bahala sa kanya. Ipaubaya niyo na po siya sa akin. At kahit anong mangyari, ay huwag kayong makikialam. Tumango si Mr. Torres. Tinapik siya ni Talim sa balikat at saka siya muling naglakad papunta sa loob ng battle ring. Mabagal na umakyat si Javier sa battle ring. Ang natitirang mga aswang na umaatake kay Elijah ay pinaalis niya. Agad naman na sumunod ang mga yon, hanggang sina Javier at Elijah na lamang ang nasa loob ng battle ring. Tinignan ni Javier si Elijah ng derecho sa mga mata. Kumusta ka, kaibigan? 15 taon, 10 buwan at 2 araw kung hinintay ang pagkakataon na ito, Elijah. Sa wakas, nagkaharap din tayong dalawa. Kilala mo ako? Paano mo ako nakilala? Ipakita mo kung sino ka. Hindi sumagot si Javier. Sa halip, dahan-dahan siyang nagbalik sa anyong tao. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumalik sa dati nitong anyo. At sa isang iglap, ang pamilyar na mukha ni Javier ang nakita ni Elijah. Biglang nanlaki ang mga mata ni Elijah. Halatang hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Javier? Javier, ikaw ba yan? Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. Oo, isa akong aswang. At ako ang anak ng mga aswang na pinatay mo noon sa lugar kung saan tayo dating nakatira. Siguro naman naaalala mo pa yon. Yung bahay na sinunog nyo. Yung mag-asawang aswang na pinatay mo. Hindi ko alam, Javier. Hindi ko alam na sila mga magulang mo. Kung alam ko lang, hindi ko sana ginawa yun. Hindi mo alam? Sa tingin mo ba? May magbabago kung alam mo? Isa kang manunugis. Kahit alam mo magulang ko sila, sigurado akong papatayin mo pa rin sila. Javier, humihingi ako ng tawad. Wala akong ibang hangad, kundi ang protekta ng baryo natin noon.
Hindi ko alam na ikaw at ang pamilya mo pala ang aswang. Sa tingin mo ba ay maibabalik ng paghingi mo ng tawad ang buhay ng nanay at tatay ko? Huli na. Huli na, Elijah, para sa paghingi mo ng kapatawaran. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Ikaw ang naghubog ng halimaw na nasa harapan mo ngayon. At ngayong gabi, magbabayad ka sa lahat ng utang mo sa akin. Muling naging anyong aswang si Javier. Agad siyang sumugod kay Elijah. Gamit ang buong lakas ng kanyang katawan, sinubukan niyang kalmutin sa mukha si Elijah. Ngunit mabilis itong nakailag. Javier! Javier, sandali! Hindi tayo dapat magpatayan! Magkaibigan tayo! Magkaibigan? Matagal nang natapos ang pagkakaibigan natin. Tinapos mo nung pinatay mo mga magulang ko! Halata ang depresyon sa boses ni Elijah habang iniiwasan nito ang sunod-sunod na atake ni Javier. Ngunit si Javier ay hindi nagpapigil at tumama ang kanyang mga kuko sa braso ni Elijah. Muling umatake si Javier na pilit pa ring iniiwasan ni Elijah, ngunit dahil sa bilis ni Javier ay ilang beses niya itong nasugatan. Wala nang nagawa si Elijah kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. Tinapatan ni Elijah ang pag-atake ni Javier gamit ang matalim nitong itak. Umikot si Elijah at malakas na sumipa, ngunit nasanggayon ni Javier gamit ang kanyang braso at agad siyang bumawi ng isang malakas na suntok na tumama sa tagiliran ni Elijah. Ngayon, Elijah, mararamdaman mo ang sakit na dinanas ko sa loob ng napakaraming panahon. Sumigaw si Javier at muling umatake. Ang kanyang mga galaw ay puno ng puot at lakas at halos hindi na alam ni Elijah ang gagawin. Mataas na tumalon si Javier at sinugod si Elijah mula sa taas. Tinangka naman ni Elijah na salubungin siya ng itak, ngunit sinanggayon ni Javier gamit ang kanyang braso at sa kanya sinaksak si Elijah sa tiyan gamit ang kanyang matatalas na kuko. Napasigaw si Elijah sa sakit at nabitiwan nito ang hawak na itak. Bumagsak si Elijah. Agad na pumaibabaw si Javier kay Elijah. Galit na galit siyang sumigaw at sinimulan niyang suntukin ng paulit-ulit sa mukha si Elijah. Sandaling huminto si Javier upang mag-ipon ng lakas. Nagkaroon si Elijah ng pagkakataon na makapagsalita. Javier! Javier! Kung alam ko lang na sila ang mga magulang mo, hindi ko sana ginawa yon dahil mas matimbang ang pagkakaibigan natin kaysa sa pagiging manunugis ko. Maniwala ka! Sinungaling ka. Lahat ng sinasabi mo ay puros kasinungalingan. Nung nawala ka, Javier, hinanap kita. Javier, maniwala ka. Ikaw lang ang naging kaibigan ko. Nang hindi ka na bumalik, naging malungkot ako. Pinilit kong hanapin ka, pero hindi kita natagpuan. Natigilan si Javier. Ang kanyang mga kamay na puno ng dugo ni Elijah ay nanatiling nakataas. Hindi niya alam kung ano ang kanyang iisipin o mararamdaman sa mga sinabing yon ni Elijah. Pero kung ang pagpatay mo sa akin ang magpapawala ng galit mo, ay gawin mo na. Patayin mo na ako, Javier. Sumigaw si Javier ng napakalakas. Itinaas niya ang kanyang mga kuko na handang tumarak sa leeg ni Elijah. Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang plano, biglang bumalik sa isipan niya ang mga alaala nila ni Elijah, ang mga araw ng kanilang pagkakaibigan, ang kanilang pagtawa, at ang ilang beses na ipinagtanggol siya nito. Ang kanyang mga kuko ay nabitin sa ere. Napatitig siya sa dugoang mukha ni Elijah at unti-unting bumagsak ang kanyang mga kamay. Ang kanyang galit ay napalitan ng lungkot at pagkalito. Unti-unti siyang bumalik sa pagiging tao at umalis siya sa ibabaw ni Elijah. Umupo si Javier sa tabi ni Elijah habang hawak ang kanyang ulo.
nagsimula nang bumalong ang luha sa kanyang mga mata. Ah! Hindi! Hindi ko kaya! Hindi kita kayang patayin! Umalis ka na, Elijah. Lumayo ka sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay malayo sa mundo kung saan ang mga aswang ay pumapatay ng mga tao. Nagkamali kayo nang pumasok kayo rito dahil namumuhay kami rito ng payapa. Pierre, patawarin mo ako, kaibigan. Alam kong wala nang halaga ang salitang yun para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na totoo ang pagsisisi ko. Tumigil ka! Tama na! Umalis ka na! Bago pa magbago ang isip ko! Nahihirapang tumayo si Elijah. Naghalo na ang dugo, pawis at luha sa mukha nito. Tumalikod na si Elijah at nagsimulang lumabas ng battle ring. Nang tuluyang mawala si Elijah sa battle arena, ay nanatili si Javier sa gitna ng battle ring. Patuloy na bumagsak mula sa kanyang mga mata ang kanyang mga luha. Sa pagkakataon na yon, ay lumapit na sina Mr. Torres at Talim sa kanya. Javier, bakit hindi mo siya pinatay? Isa siyang manunugis. Bakit mo siya pinakawalan? Hindi sumagot si Javier. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatuon sa sahig. At ang kanyang paghikbi ay mas lalong lumakas. Hindi niya kayang sagutin si Talim dahil maging siya ay hindi alam kung bakit hinayaan niyang mabuhay si Elijah. Talim, mukhang hindi paghihiganti talaga ang kailangan ni Javier. Sa tingin ko, ang totoo ay ang hinahanap niya ay hindi ang kamatayan ng manunugis na yon. Ang kailangan niya ay ang muling makita ang dati niyang kaibigan at humingi ito ng tawad sa kanya. Javier, hindi kita huhusgahan sa desisyon mo. Pero tandaan mo, minsan ang pagpapalaya sa sarili mula sa iyong nakaraan ay mas mahalaga kesa sa paghihiganti. Matapos yung sabihin ni Mr. Torres, ay umalis na ito at si Talim. Nanatili pa rin doon si Javier, at nang mag-isa na siya, ay tuluyan niya ng pinakawalan ang lahat ng emosyon na meron sa loob niya. Habang umiiyak, naramdaman niya na unti-unting nawala ang bigat na meron siya sa kanyang dibdib. Ang galit na matagal niya nang kinikimkim ay tila unti-unting naglaho. Sa kabila ng sakit at lungkot, alam niya na ang pagpapatawad ay hindi para kay Elijah, kundi para yon sa kanyang sarili. Sa gabing yon, sa gitna ng battle ring, pinakawalan ni Javier ang bigat ng nakaraan habang patuloy niyang nilulunod ang sarili sa kanyang mga luha. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, ay tuluyan ng inabandona ni Javier at Mr. Torres ang battle arena na nasa ilalim ng lumang warehouse. Nangamba sila na baka muling magbalik ang mga manunugis upang tuluyang wasakin ang kanilang mundo. Habang naghahanap sila ng panibagong lugar na maaaring gawing bagong tahanan ng battle arena, napagtanto ni Javier na hindi siya nagsisisi sa kanyang naging desisyon. Napagtanto niya ng mga sandaling yon na mas nanaig ang alaala ng kanilang pagkakaibigan ni Elijah kaysa sa puot na meron siya para sa dating kaibigan. Humiling si Javier kung muling magtatagpo ang kanilang landas. Sana ay tuluyan nang wala na ang galit sa kanyang puso upang magawa niyang patawarin si Elijah ng lubusan at mapakawalan na niya ang bigat ng nakaraan.